araw ng Thursday. Ang bilis ng araw. At marami po tayong bisita for today's video. That's right, which means marami na naman tayong interesting na pag-uusapan at exciting activities! Yes! Kasama na nga dyan ang ating usapang pangkalusugan. Alamin natin kung ano nga ba ang urethral pain syndrome at kung sino-sino ang mga high risk sa pagkakaroon nito. Tatalakayin yan with Dr. Joseph Lee para matiling aware tayo sa mga ganitong kondisyon. Ay, perfect. Very interesting yung pag-uusapan natin na yan, ha? Pero ito namang isi-share ko ay makakapagpa-excite naman sa inyo, mga kasambahay, dahil siguradong mag-e-enjoy dito yung mga kids at syempre kami tayong mga kids at home. Yehey! Dahil makikipagkwentuhan sa atin si Juan Lu with his lovely puppet na si Marionette. Uy, bago naman. Abangan ang kanilang ihahatid na good vibes sa atin mamaya. Kahit parang We want mamimiss ko that. yung pamangkin nating si Nicolo. Baka magtampo yan. Ay, may bago na tayong want that. pamangkin. True. At syempre, masarap naman na breakfast ang ating handa for today dahil ipagluluto tayo ni Chef Sheila Carabin ng masarap na creamy turmeric chicken. Ayan, ito na si Chef. Good morning, Chef. Chef. Ay, excited na po kami kumain. Sa breakfast. Creamy na. Okay. Turmeric pa. Oo, at meron din tayong mga bisita na hindi lang Ano yan? basta mga sporty, kundi very inspiring din ng ang story ng kanilang organization. Hindi lang kasi sila basta nagtuturo ng badminton, tumutulong din sila sa mga underprivileged student athletes. Kilalanin natin sila mamaya. Kaya abangan niyo po yan, mga kasangbahay. Ayos yan, ha? Lalo ka na, dapat Student pinalanin mo athletes. sila. Oo nga, eh. Nakahanap ka Badminton. ulit ng bagong sport. Oo, badminton. Gusto ko yan. Dahil nabanggit mo nga yung sports, no, may tanong ako sa inyo. Kung may isang sport na gusto nyong matutunan, ano ito at bakit? Anong sport ang gusto mong matutunan? Ako gusto ko darts tsaka bowling. Isa lang eh. Ay, isa lang ba? Bowling. Bowling na lang. Bowling. Bowling. Ako siguro yung archery. Ay, Archery. wow. Gusto ko yung nasa kabayo, tapos Ayan, ayan. archery. Ay, wow, equestrian. Oo, yung mga ganun sports, no? Gusto ko yung mga challenge eh. Kasi sa Olympics, wala yata Wala, yung ganyan. Kasi talaga niiyan yung gwapong-gwapo. Ay, ganun ba yun? Baka sa Prince Charming. Gusto ko lang, interesting Ganun. kasi. Perfect yan. Ang Diba? mahal pa naman ng gasolina ngayon. Oh, diba? Ang basta lang ako sa'yo. Kabayo na lang. Kabayo na lang. Gasolina eh. Kabayo na lang. Tennis, di ba nung nakaraan nagpa-plan na nga ako, pero hindi lang natuloy talaga. Baka kailangan pickleball na lang. Oo, Tulad ng sa pickleball inyo. muna daw. Oo. Ay, ikaw. Ayaw, Diyos. Ako gusto ko Yan. Ang hirap pulaan. boxing na lang. Boxing. Uy, wow. Manny Pacman, Seryoso? Pacquiao. Oh, bakit? Hindi, tinatanong ko lang. Kung seryoso ka talaga. Easy, easy. Grabe ka naman. Parang, nakita mo napakaseryoso kong tao. Kuya, alam mo Boxing. yung napanood ko nung mga nakaraan, yung mga dating laban ni Pacquiao, natatawa nga ako sa sarili ko eh. Diba? Ang sarap niya kasing Ang sarap sa panoorin. pakiramdam. Yung mga highlights pinapanood mo. Oo, yung highlights. So, next time ako napapanoorin mo. Yeah. Kaya pala. Okay, kayo mga kasambahay. Kung may isang sport na gusto nyo matutunan, ano ito at bakit? I-comment nyo lang ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya babasahin natin yan isa-isa. Kaya, i-comment mo na! Pero time check naman tayo. Ang oras po natin ngayon ay 6:41 na po at Oy. oras na for our public service. Mga kasambahay, alam nyo ba na sa April 1, 2026, ang Philippine Identification System o PhilSys o National ID na po ang kikilalaning pangunahing ID ng DSWD sa payout ng social pension for indigent senior citizens? Kaya kung pension beneficiary ka na, wala ka pa pong national ID, pwede na po kayo magpa-register sa pinakamalapit na Philippine Statistics Authority o PSA office. Para po mas madali sa ating mga lolo at lola, magkakaroon din po tayo ng PhilSys registration tuwing payout. At kung bedridden naman po ang beneficiary natin o beneficiary, mga taga-PSA na po mismo ang pupunta sa kanila para po matulungan silang magpa-register. Yes,
Sa atin naman po, ang mga kasangbahay na naghahanap ng pagkakakitaan, magkakaroon po ng webinar series ang Department of Information and Communications Technology o DICT tungkol po sa digital jobs or online work opportunities. Gaganapin po yan via Zoom March 18 ng 2 p.m. hanggang 3:30 p.m. po. Pero limited lang yung slots to first 1,000 participants ang Zoom session ha, at ang hindi po makakaabot, pwede naman po kayong manood sa official Facebook page ng DICT. Kaya po kung gusto nyo po ng flexible na trabaho ay mag-register na po kayo. Perfect! Para naman sa ating weather outlook dito sa Metro Manila ay may 10% chance lang of rain. Kaya pwedeng maglaba. Doble ingat lang tayo dahil nasa 21 to 31 degrees ang temperatura. Kaya huwag masyadong papagod at umiwas sa mga kulob at crowded na mga lugar. Ewan ko ba kung may mga kulob at crowded pa rin ba? Parang ang luwag na nga ng kalsada lately. Oh! Wag na masyadong Nagbabike na naglalabas-labas. sila, no? Oo. Pero dito sa Cebu, 10% lang din po ang chance po ng pag-ulan sa inyo ha. Talagang mainit din po kasi 25 to 31 degrees Celsius po ang temperature dyan po sa inyo. Kaya kung lalabas po kayo, syempre wag po kakalimutan sunscreen, tapos iinom ng sapat na tubig para naman maiwas po kayo sa heat stroke. Okay po? Tama. At sa dako naman ng Davao, may 20% chance of rain at may 25 to 32 degrees Celsius na temperatura. Kaya iwasan po magsuot ng mga dark clothes at magdala po lagi ng payong kung kinakailangang lumabas ng bahay. Tama! At kung ulap at langit naman po ang bet ninyong bantayan mga kasambahay, sumikat na ang araw kaninang 6:06 ng umaga at mamayang 6:06 din naman po ng hapon ang paglubog. Bagay, same na Ang same, ah. perfect! Parehas, Ngayon ah. lang nagkataon sa akin Match. na parehas Oo, yung eh. sunrise and sunset. Kahapon Schedule. 6:07 eh. Oo, 6:07 6:07. 6:07 kahapon. Ngayon 6:06 p.m. Ang cute! Eto mga kasambay, alam nyo ba, sa sports, hindi lang talento ang kailangan para magtagumpay. Kailangan din ng suporta, oportunidad at mga taong handang tumulong para maabot ng mga kabataan ang kanilang pangarap. At ngayong umaga, makikilala natin ang isang organization, mga kasambahay, na magtuturo, no? Nagtuturo ng badminton para doon sa mga bata na walang sapat na kakayahan na makakuha ng maayos na pagtuturo. Yung mga nagbabayad pa, no, ng kanilang mga coaches. Nagtuturo sila sa mga underprivileged student athletes na gustong ipagpatuloy ang kanilang passion sa sport. Yun. Yan ang Mega Smasher Club. Sila ay isang independent non-profit foundation na nagbibigay ng training equipment at scholarship opportunities para sa mga aspiring badminton players na may talento pero kulang sa resources. Alamin natin kung paano nila binabago ang buhay ng mga young athletes at kung paano nila pinapalago ang badminton sa bansa. Yeah. Welcome, Mas ang Mega maganda, Smashers. papasukin natin Oo. sila. Come and... Sige po. Welcome po sa bahay ating po namin. Good morning. bahay. Pasok po kayo. Ang Ingat saya po kayo sa elevator namin. Sige po, take your seats po. Good morning. Ayun, medyo marami tayong bisita. Pero ngayon, pakilala muna po tayo isa-isa kasi medyo marami po tayo. Naku, punong-puno yung couch natin. Kaya pala humaba bigla yung Kaya pala, in-extend natin. Sige po, please introduce yourself po isa-isa. Yes, by the way, I'm Coach Dave. I am the head of, I'm actually the head of education for Mega Smasher and the team manager as well. Coach Dave. At ang katabi niyo po, ano pong pangalan? My name is King Arthur Spiritu, head coach ng Mega Smasher. Coach. Mike po. Ay, yung mic po. Yung mic po, Coach Arthur. Okay na po yan. Sige po. Yun. Ulitin ko lang. Ako, Coach Arthur. Okay, ako nga pala si King Arthur Spiritu, Yun. head coach ng Mega Smasher and training coach sa student namin sa mga nagtitraining. Coach King. Coach Dave and Coach King. Sige Eh po. po. Next. Good morning po, I am Coach Rojan. So ako yung coach ng Junior Development Program and ang coach rin ako sa Muñoz branch namin ng mga beginners class ng Mega Smasher. At si Ma'am. Good morning. Hi, I'm Coach Joanne.
training coach din po ako ng beginner class sa Valenzuela branch po. Next? Hello, I'm Patricia De Leon. I am currently the senior captain ng Mega Smasher and also a senior scholar po. Nice. And ang ating huling Finally, and last but not kasama. least. Good morning po. Ako si Krisa Marie De Leon. I am a senior scholar din po and training coach din po ako ng doubles badminton class. Lahat Mga sila coach mga pa na. coach. Coaches and Pero scholars. paano po ba nagsimula itong Mega Smasher Club at ano po yung nagbigay inspirasyon para simulan itong organization na ito, Coach? Okay, so basically, ang Mega Smasher nag-start 2019 and pre-pandemic yun eh. And back then, ang plan lang namin is mag-come up lang ng parang family day wherein may mga activities and then at the same time, parang gusto namin pa-feeding program. So, more on CSR talaga yung target namin. And then, it so happen lang na yung buong committee, ang common denominator is maglaro ng badminton. So we thought of doing the CSR in a badminton court hanggang sa naging weekly activity na siya. And from there, doon namin nakita na marami palang mga bata na gusto palang maglaro ng sport na to. Pero since this is considered as one of the most expensive sport also in the Philippines, nahihirapan din sila actually mag-engage kasi nga mahal yung maglaro ng badminton. So doon namin naisip na yung mga bata na gusto maglaro at sumali sa amin, bigyan namin sila ng opportunity makapaglaro ng libre. Yun. And then ngayon, nag-grow na siya hanggang sa nagkaroon kami ng training camps and then now, mas marami pang mga bata yung natutulungan namin ngayon. Pero speaking of joining po, isa sa mga pangunahing advocacy po ninyo ay ang Athletic Scholarship Program. Tama po ba? Paano po ito gumagana at sino po yung maaaring maging mga scholars po ninyo? Okay, so actually meron tayong dalawang klase ng ng pagkuha or pagpili for the scholars. Number one is through tryout, which is yung usual na paraan para makakuha tayo ng mga magagaling na mga athletes, 'di ba? Then kapag nakapasa sila doon, mag-undergo sila ng assessment program sa amin for 3 months. And then, yung isang paraan naman namin is through discovering players. So since umiikot kami everywhere in the Philippines, meron kaming mga nakikilalang mga players na tingin namin deserving for the scholarship. So ino-offer namin yun para sa kanila. We collaborate with our coaches and training camps as well. And then, when we see potential sa kanila, then ina-absorb namin sila. And then, yung process kasi, kinda mahaba din yung procedure kasi nag-undergo sila ng 3-month probationary period para yun yung window nila para malaman kung they are fit in our organization and para din sa amin para malaman namin kung para talaga sa organization din namin sila. Pero sa mga interesado na, ano ba inclusive dito sa inyong support na makukuha? Ano ba ini-expect nila na matatanggap nila kapag nakuha sila? Okay. I think si Coach Patricia and Coach Sasa. Sige. Okay, since as a senior scholarship din po ako sa Mega Smasher, ang mga nakukuha po namin is mga free equipments, yung free food, free exposure sa mga international and national tournaments po. Just to add lang din po sa sinabi ni Coach Pat, madami din pong support na pinoprovide sa amin Mega Smasher maliban sa mga nabanggit. For example, meron po kaming headquarters. So, meron po kaming sariling tulugan po namin na nakaka-help po sa amin para makaiwas gastos din po. And also, meron din po kami laging always na free food. And kapag nagta-tournaments po kami, sagot po ng Mega Smashers lahat sa transportation and pati na rin yung accommodation. So, very helpful talaga siya. So nakakapag-focus talaga yung mga athletes sa kung ano yung gusto nilang gawin, yung paglalaro ng sport, I-improve na lang nila yung pag-aaral. sport. Oo. Tama. Pero nabalitaan namin, meron din daw kayong bagong program, yung tinatawag nilang Junior Development Program. Ano po ba yun specifically and para saan po siya? Saan po ba siya nakasentro? Kasi balita namin, for public schoolers daw po ito. Ano po yung, pwede niyo po bang ikwento sa amin or sabihin sa amin, ano yung nakapaloob dito sa program na ito? Okay, so yung junior development program namin, tinatawag rin namin siyang Babolat, Train All You Can program.
So yung mainly ang focus namin is yung mga private school students kasi mapapansin natin na hindi sila privileged para mag-national tournaments. So binibigyan namin sila ng chance para makapaglaro sa national tournaments. Public school. Public schools Public mainly. school ang So, paano natin sila na-reach? Pinupuntahan nyo sila or sila mismo yung lalapit sa inyo? Para kahit paano, may ano nila yung sarili nila, gusto ko rin pong mag-badminton. Paano po ba yung program na to nag-work? So, bali yung namin, yung Train All You Can program namin, we actually inform yung mga public schoolers through our ads. And then usually through word of mouth, kasi since kilala na kami na tumutulong sa mga underprivileged student athletes, marami na actually nagsasabi sa ibang mga students na kapag kailangan mo ng further support in badminton, lapit kayo sa Mega Smasher. Ang So galing. ito maganda to pala para kung sakali may nakakapanood nitong ating Yes, programa na kunyari involved sila sa public school na badminton sport nila, pwede silang mag-reach out po sa inyo diretso. Okay, ang galing. Pero pagdating naman po, curious po ako, may mga success stories na po ba kayo ng mga athletes na natulungan po ng Mega Smasher Club? Yes po. Actually, one of the success stories na meron kami is currently he is now the head coach of the National Academy of Sports. So that is Coach Jacinto Maliwat. He actually he's been with us for 4 or 5 years, I think. From first year college hanggang gumraduate siya, and then nung nag-coach na rin siya sa amin, siya nag-start na mag-coaching, and then naging head coach na siya ngayon ng National Academy of Sports. And there's also an instance wherein meron doon sa junior development program namin, meron kaming 2 player doon na nag-start sa amin as totally not so good pa yung the way kung paano sila maglaro. Pero for 2 months in the making na tinatrain namin sila, nakasungkit sila ng bronze. So umabot sila ng semifinals nung nakaraan lang na regional badminton tournament. And then because of that, na-invite din sila for a junior selection camp ng Philippine Badminton Association. Ang ganda nun. At least madami tayong may inspire na mga batang atleta na kumbaga, ituloy nila yung sports na gusto nila dahil sa mga katulad ng ganitong organization. Pero paano naman po makakatulong ang publiko o kami na gusto rin namin sumuporta sa mga young athletes para makapagpatuloy sila sa kanilang mga ginagawang mga sports, yung kanilang passion. Paano po kami makakatulong sa inyo naman? Well, actually, lahat ng klase ng help, open naman kami, no? Kung ano man, regardless if it's financial or in kind, very much open kami na tumanggap ng tulong, no? Kasi for sure, makakatulong ito sa lahat ng mga batang sinusuportahan namin. And for those na gustong tumulong, they can reach out sa social media din namin para if ever na wala pa silang natutulungang mga foundation, pwede kami yung isa sa mga mapili nila. Yun. Para po sa mga kabataan na nangangarap maging badminton athlete pero kulang po sila sa mga resources, ano po yung mensahe nyo para sa kanila? Si Coach naman, gusto naming marinig. Ay, medyo malamig pala dito. Kaya, Ginigilaw si Coach. Ginigilaw ako. Hindi ako sanay sa lamig. Ginigilaw si Coach. Yan, sa mga kabataan nga pala na gustong mag-badminton, lalo na hindi kaya ng, katulad niyan, pag naglaro ka, may bayad ang court. Rent ng court, then kailangan mo ng raketa, sapatos. Mahal po kasi ang gamit ng badminton. Di po katulad ng basketball, bola lang gagamitin mo. Hindi katulad sa badminton, marami siyang apparels. Ngayon, siyempre, may mga batang hindi kaya yung affordable na mga gamit. Minsan ginagawa namin, katulad nung manager namin, na pwede siyang magbigay ng mga gamit sa mga gustong maglaro ng badminton, lalo na sa mga kabataan. Ngayon, kumbaga hindi na sila matutuloy na nila. Matutuloy na nila Kung sakaling yung gusto meron silang nila. passion doon or may gifts Yes sila po. sa badminton, no? Hindi na hindrance ngayon yung financial na situation nila dahil meron tayong ganitong foundation. Yung story ko lang, ikukwento ko lang po. Sige, please. Dati po kasi, nag-start ako niyan 2009. Tagal ko na po, siyempre. 2009 din. Dati, hindi po ako badminton player, is parang tambay lang ako sa kanto. Then, ang habit ko dati is makipagrambulan sa tao. Pagka pupunta ako sa kabilang bahay, at pupunta ako sa kabilang eskinita, gagawin ko doon, body-body, suntukan. Parang
sa araw-araw na ginagawa ko, parang mali na yun Ngayon, so, swerte ako, may nagtayo ng badminton court sa area namin. Okay. Ngayon, nagtayo siya ng badminton court, napag-isipan ko na, try ko kayang mag-sports. Malakas yung katawan ko kasi wala akong ginawa kundi makipagsuntukan. Siyempre, yun na yung gusto ko na maiba naman. Nag-try ako. Ngayon, yun nga po, wala po akong pambayad sa court. Wala po akong raketa, wala po akong sapatos. Kinausap ko po mismo yung may-ari na kung okay po, araw-araw maglilinis po ako sa court nyo, then libre na lang po ako. The rest, pumayag naman yung may-ari na, sige, linisin mo yung court namin. Yung court nila, 7. Ang laki po nun, ang laking court, 7. Sabi ko, sige po, okay lang. At least, tatry ko Kumbaga, kung ikaw yung player, kung gusto mo talagang makuha yung goal mo, gagawin mo. Kahit ilan pa yan. Ngayon, ginawa ko po. Paggawa ko sa kanya is, everyday, nag-aaral po ako. Pag after ko sa school, pupunta ako ng court, maglilinis din. Maglalaro. Magsi-self-training po ako. Self-training. Wala po kong coach, self-training po nangyari sa akin. Pero at least ngayon, ikaw na yung nagtuturo sa mga bata. Yun. Success story rin Success po. story. Hindi na Story po rambol, yung di ba? ginawa ko. Ngayon, sabi ng mga kaibigan ko, himala, hindi ka na pumupunta sa kabilang street. Di na, nagbago na ako, sabi ko. Totoo po yan, nagbago na ako. Then yun na po, shortcut ko na po siya. Then, nag-self-training ako. After 2 years, medyo umangat na po ako. Then may kumuha na po sa akin ibang manager na laro ka dito, laro ka doon. Hanggang sa nagkaroon po ako ng manager din. Binibigyan ako allowance sa pagpasok ko. Then, pagdating ko ng college, wala po akong binabayaran kahit piso. Kasi, doon ko po siya nakuha sa self-training ko, sa pagbabago ko. Kaso, ang problema ko lang, di ko lang po siya nakatapos pag-aaral. Pero, continuous ko siya for coaching naman po. Nice. At least Kaya nakatulong ka ngayon- na ngayon sa mga bata na gusto ring mangarap Yun po, na yun po. makatapos ng pag-aaral sa Totoo pamamagitan din at hindi napapabayaan yung kanilang sport. Totoo po. Ayan, thank you so much po sa pag-share ng iyong inspiring story and saludo kami sa lahat ng bumubuo ng Mega Smasher. Thank you so much po sa ating mga coaches. Talagang na-move kami ng advocacy ninyo, ng stories ninyo. Sana po ay marami pa kayong maabot at matulungan ng mga aspiring badminton players and good luck po sa inyong career. Yan, and let's keep the energy high until later mga kasambahay. Short break po muna tayo, makikipagkwentuhan muna kami. Rambulan muna tayo. Good morning ulit sa inyo mga kasambahay. Siyempre kasama niyo na naman ang inyong munting kasinera. At bago tayo magluto today, nagbantay muna tayo ng mga presyo po, no? Ng mga pangunahing bilihin dito po sa mga palengke po sa Metro Manila. Sa bantay presyo po ng Department of Agriculture as of March 11, 2026. Ito po ang presyo ng bigas na imported. 42 to 70 pesos per kilogram. Ang local rice po natin ay 37 to 61 pesos kada kilo. Sa atin pong mga karne, ang pork po ay 210 to 460 pesos per kilo. Ang per kilo naman po ng beef ay 360 to 550 pesos. Ang whole chicken po ay 150 to 250 pesos. Sa atin pong mga isda, ang galunggong, 280 to 400 pesos po. Ang per kilo naman po ng tilapia, 140 to 170 pesos. At ang bangus naman ay, ang per kilo po yan, 175 to 280 pesos. Sa atin pong mga gulay, ang ampalaya, 110 to 140 pesos per kilogram. Ang kalabasa po ay 30 hanggang 90 pesos po kada kilo. Ang sitaw, 80 to 170 pesos per kilo. Ang talong, 55 to 90 pesos per kilo. Ang kamatis ay 25 to 90 pesos po. Ang repolyo, 35 to 100 pesos per kilogram. Ang carrots po, 110 to 190 pesos per kilo. Ang sayote, mababa pa rin siya, 35 to 70 pesos per kilo. Ang bell pepper po, 130 to 310 pesos. Ang cauliflower, ayan, mababa siya, 60 to 160 pesos po. Ang lettuce naman, 50 hanggang 250 pesos po kada kilo. At ang patatas, 60 po to 140
40 pesos per kilo. Ang bawang naman po, 400 pesos per kilo. Ang pulang sibuyas, 60 hanggang 140 po kada kilo. Ang puting sibuyas, 50 hanggang 140 po per kilo. Ang sili naman po, 90 hanggang 250 pesos. Ang luya po, 100 hanggang 200 pesos po per kilo. Ang asukal naman, mga kasangbahay, 75 to 90 pesos per kilogram. Yung refined po yan, ha? Yung washed sugar naman po, 62 hanggang 90 pesos per kilogram. Yung brown sugar, medyo mas mababa ng kaunti, 60 hanggang 88 pesos po per kilo. Ang itlog po, 6 pesos hanggang 13 pesos po kada piraso. At ang cooking oil po natin, 75 pesos hanggang 185 pesos po yan per liter. At syempre, meron tayong dito, mga sangkap na, ready na po yan para makapagluto na tayo. Pero hindi nga pala ako yung nagluto. Nagwa-watch lang pala ang inyong muting kusinera. At ngayong araw, isang special recipe ang ituturo sa atin ng owner ng Bake and Flake Workshops and Baking Tutorials. Walang iba, kundi si Chef Sheila Carabin. Good morning po, Chef! Good morning! Sige po, bati po kayo sa ating mga kasabay. Hello po! Very happy ako that I'm back again at UNTV. Na-miss ko to. Kasi nag-start ako 2016. Okay po. Wala pa. Until pandemic. Wala pa kayo. Sila Diego pa. Na-miss ko rin Opo. sila. So, very happy that I'm back para mag-show na naman, mag-showcase ng masarap na pagkain for today. Yan, ito na nga po, Chef, yung inyo pong dish, ang creamy turmeric chicken. Yes. Ito po, Chef, original recipe niyo po ba ito? Sa hubby ko. Okay po. Pero kasi sa baking class namin, pag ito ang paulam ko for lunch, Opo. lagi nilang tinatanong, ano po yung recipe niya? Ang sarap. Okay. Curry ba yan? Sabi ko, hindi. Hindi It's po. Turmeric chicken. Sige po, Chef, ano po ba mga ingredients Ang natin? ingredients natin is 500 grams of chicken, 250 grams of luyang dilaw, 1 head ng bawang, Oh, wow. 1/4 cup sukang puti, 1 cup ng gata, 1 tablespoon ng patis, 2 teaspoons ng pamintang pino, 8 pieces ng sili panigang, yung mahaba, 1 chicken cube, 1 small papaya na hilaw. Galing. Ayan. Yan lang. Very easy, pero very masarap. Tsaka very healthy. Tsaka interesting po yung yung combination po ng mga ingredients. Pero dahil ako po ay curious, Chef, sige po, let's start cooking na Okay. po. Ayan. Ayan, painitin muna natin to. Okay. And then, we put the oil. Okay po, Chef. Pero Chef, kayo po, kailan po kayo nag-start naman na magluto po? Ay, matagal na. Because my mom is an HE teacher. So, parang 7 years old, tinuturoan na ako mag-bake at saka mag-cook Okay po. ng nanay ko. Okay. Pero saan po kayo talaga mas nagli-lean towards cooking or baking? Baking. Baking po. Oo. Pero by profession, ECE ako. Electronics and Communications. Paano po kayo It's my napunta? passion, baking and cooking. Okay. So, alam mo yun, kahit may iba kang career, lalabas at lalabas yung mo. Ito pa rin Kung ano yung talaga gusto yung mong passion gawin. mo. So, painitin lang natin to. Apo. And then, ang una natin gagawin, Okay, Chef. this one is the turmeric. Okay po. Pero ito, hindi ko siya in-slice. Okay, Chef. Alam mo yung mortar and pestle? No, tinudtod ko siya. Para mas lumabas yung flavor and aroma. Okay po. Yung iba ini-slice lang. But Okay. mine is tutudrin mo para lalabas yung flavor and aroma. Okay. And then, pag medyo mainit na to, ilalagay natin to. Ayan. Wow. Hanggang sa dumilaw siya. Okay. Okay. Pero Chef, pwede niyo po ba kaming kwentuhan naman po sa naging journey niyo po sa pagluluto? Tapos ano po yung mga best memories niyo po sa pagiging isang chef, kusinera? Okay. Best memories ko. During ito na yung sa nagtuturo na kami. Okay po. Because I have a little mini baking school and cooking school. Apo. So, ang dami ko natuturuan. Okay po. Especially ang tuturuan ko ay, because I am myself a single mom. So, ang journey ko as a chef baker or baker instructor, maturuan ang lahat ng single moms Opo. that they don't have to depend on anybody para kumita ng pera. If the father of their children won't give anything to them, Yes.
then don't. Opo. Kumita kayo kasi minsan ang naman. hirap kaya. Opo. Isa kasi yung iba talaga hindi nagbibigay, ano? Opo. Ito padilawin mo lang muna Opo. habang nagchichikahan tayo. Pag madilaw na siya, Okay po, chef. Ang next po niyan. ito naman ang ating bawang na. i-add. Ayan na, pag dumidilaw na ganyan. And then the bawang. So, chef, yung ano po, mga kinoconduct niyo po na mga workshops, Yes. ano po, classes po, mostly po single moms lang po or purely? No. It's just an advocacy, but Okay. pwede kahit sino mag-join. Okay There po. are a lot of TESDA instructors and assessors na nag-join. Meron ding marami mga nag-work sa cruise. Okay. Meron yung simple lang na housewife Okay na po. gusto. And then, what's nice with us is we hold classes around the Philippines. Ako yung lumalapit sa kanila. They don't have to travel. Opo. So, nalibot na namin halos buong Pilipinas for that. Mura rin yung aming, Classes. because merong mga pang-alta na Mga workshops. classes Okay, po. mga klase and all. Pero mas marami pa rin ang Filipinos na hindi kaya yung mahal. Hindi po nila. Hindi nila afford. So what I do is as much as possible, may konti akong kita and I teach them how to bake and cook Opo. and also teach the product costing and the marketing strategies. Okay. Sabi ko nga sa Kompleto mga- pala, chef, no? Yeah, sabi ko nga sa mga single moms or sa mga other people, pwede kang mawala ng pera. Opo. Pero pag marunong ka mag-bake at marunong ka magluto, hindi ka mawawala ng paraan para kumita ng pera. Okay po. Pwedeng maliit lang ang kita namin, but the Lord provides, you know. Opo. Saka yung skill po na maituturo yung chef, ano? Yes, Napapass yes. down mo dun sa mga students niyo po. Exactly. Okay. So ito, ilalagay na natin yung ating chicken. Magnolia chicken to. Okay. So ito po, chef, anong part po ito? Any part, pero Okay, any may part. wings, Oh, wow. at saka may leg part, at saka may breast. Okay po. Hindi ko kasi alam kung ano, but I have prepared a bigger, mas marami. Okay, chef. So this one, medyo haluin mo lang. Wala kang lalagay na tubig ha, because the Opo. chicken itself, may tubig na siya. Yes, may moisture. And then i-add na natin, ito, Okay. yan yung po paminta, yan. chicken nor cube, Okay po. at saka yung patis. So parang medyo similar siya, chef, dun sa cooking process natin ng tinola, ganun po. Yes. Ito, tatakpan muna natin. Okay po. Lulutuin ng konti yung manok. Okay. Tapos ilalagay natin yung papaya. Okay po. Tapos tatakpan natin. Pag medyo half-cook na yung papaya, ilalagay natin yung suka. Okay. Para sa bang suka, chef? Pampatagal din at saka mas masarap siyang lubasa. Pero pag may suka na, don't cover na. Okay po. Mahihilaw yung suka mo. So, pang-preservative siya at saka Okay. pampalabas din ng aroma of the So, siguro turmeric. para to tenderize more yung po, Yes. kasi it's an acid po, di ba? chef? Exactly. Tapos Ayan. yun na po, chef, lalagay na po natin yung gata. Hindi, after yung gata, wag mo nang tatakpan. Okay. Magtutubig ang gata. Okay po, sige po. So, tatakpan lang natin Takpan to lang cook muna this. po ito. Yes. Ayun. Pero Ayan. since medyo mahaba-haba pa ito, mga kasangbahay, no, para mag-cook thoroughly yung ating Yes. manok. Pero ito, alam nyo ba, ngayong March ay World Puppetry Day pala. At alam nyo rin ba na ang puppetry ay isa sa mga pinakamatanda na uri ng sining sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Ngayon po, mapapanood natin ang isang masayang puppet performance na paborito po ng lahat. Panoorin po muna natin si Juan Lu kasama ang kanyang puppet na kung tawagin ay si Marionette. Nood muna tayo, chef, ha? Nood muna tayo sa kanila. Yun, no? Yan. Marionette. Po, balikan. Marionette. Maganda to kung may music sana. Yaw. Oo, para kantahan nyo nga. Kulang lang tang music. Ayun na. Music, please! Yes. Galing. Ako kahit tawa ko, di ko kaya eh.
Ang galing, oh. Balance. Di ba? On the nose of the clown. Ito po. Ito, subukan natin. Isa pa, ha? One more, ha? Okay. Okay. Tingnan mo. Ito na. Hop. Duge. Ang O, sige, galing upo ni ka muna. Marionette. Ako muna, pagod na eh. Balance, balance, balance. Oh, ang galing. Isa pa, isa pa, isa pa. Dalawa, sabay. Whoop! At di lang yan, nakaka-split pa yan. Iba din. Naku, Alright. Nicolo. Panis ka dito. Hindi, iba to. Ito ay marionette naman ang tawag dito. Marionette ay string-operated puppet. Yan, okay. Marionettes Yan po, pala ang sample lang yan. Sample performance para sa inyo. Yan ang maikling performance yan sa Marionette. Marionette. Sir Wando. Pero sa mga nabitin dyan at gusto nyong mapanood si Sir Wando at ang kanyang mga puppet, meron silang event this coming March 20. Marionette, baka pwede pa po kayo magpa-sample. Meron pa Gamit po ba? yung mga puppets na meron tayo na Ganito, kalat sa ibang buong Marionette. Ganito, Southeast Asia. hawakan mo yung isa. Ayan na, ayan From Indonesia. Let's go. Hawakan mo si Kiko Akin na po from si Kiko kasi Philippines. madali lang. Galingan mo. At hawakan mo naman yung Chihuahua from Thailand. Uy! Yan, from Thailand yan. Chihuahua! So Indonesia, Philippines, Thailand. At ito namang aking puppet na ito ay from Singapore. Wow! Talagang Southeast Asia. Grabe. Ang gagawin natin, mabilisan lang, mabilisan. Yung ating ginawa last time, yung alphabet. Gagawa tayo ng storya from A to Z. Tingnan natin kung gising na kayo ngayong Mata-challenge umaga. na naman tayo. Okay, A to Z ha. A to Z lang. Bilisan natin. A. ASEAN Puppetry Exhibit. Yun. B. Baka gusto nyong pumunta mga kasambahay. C. Si. Choose me! Yeah. D. Dalhin ang mga family and friends. Magaling. Ano pang hinihintay nyo? Libre po ito. May puppetry workshop at merong pong puppet show March 23. F. F. Punta na! G. Gusto niyo bang mag-enjoy Yeah. kasama ang iba't ibang mga puppets mula sa iba't ibang bansa dito sa Asia? Punta na kayo. Habol na, guys! H pala. H nga, habol na. HI. Hindi po kayo ma-disappoint Yun. dahil marami kayong matututunan sa Puppet Bahay, the ASEAN Puppetry Exhibit. Diyan nyo makikita ang mga marionettes at puppets! Kaya naman, wag na magpahuli. Bisitahin ang kanilang mga social media accounts at syempre ni Sir Juan Lu and his puppets para malaman kung paano maka-register. Maikli lang, inuubusan mo eh. Lapit kayo sa mga social media accounts to know more about the event. Marami po kayong matututunan, hindi lang sa pagpapapet, kung hindi pati paggawa ng puppet. Oo. Paggawa, we will ask our friend Ernie Sarangaya from Puppet House in Palawan to teach the children and the teachers how to make a puppet out of mga recyclable materials. So hindi naman kailangan pala N. N. Ngayon nyo lang matututunan at makikita ang ganito. And of course, huwag nating hayaan na mamatay ang sining na Yeah. matagal nang naging parte ng ating kwento at history. P. P. Puppetry is surviving. Yo. Not dying. No. Dahil Q. Mahirap ang Q. Cute. Question. Kayo po ba ay pupunta o hindi? Palagay ko pupunta kayo kasi po ito'y libre, wala kayong babayaran. Marami pong matututunan ang inyong mga anak. Bring everyone, the teachers, the students, the entire school. R. Round 1 pa lang yan, marami pa tayong aabangan from One Loose Puppet. S. Yes. Share nyo na tong info na nalaman ninyo mga kasambahay. T. Tara na sa event! You better go and join us. Marami po kayong makikitang puppet from all over Southeast Asia, Thailand, Singapore, Indonesia, Myanmar, Vietnam, Cambodia, Malaysia, at kung ano, Philippines, Singapore, and lahat na. Saan na pa tayo napunta? B. Very, very true. We are so excited to see you.
X. Xylophone. See you there! Ayan! See you there! See you there. Why not? Punta na po, punta na. Z. Sure na ba kayo? Let's go! Alright, thank po. Thank you very much. Maraming salamat po. Pasalamatan ko lang ang Spit for this ABC Improv. Spit ang nagpauso nito. Spit. At ang aking kaibigan si Oni Carcamo. Good morning. Salamat din po, Dr. Mildred Vitangcol of Help Pilipinas for always helping us. Robinson's Antipolo, Miss Lot, Miss Judy, Miss Tin, and Tintin and Julius Babaw. Thank you, Mamu Papu. Wow. Yay! Good morning. Maraming salamat po, Wanlu! And abangan niyo po sila sa March 23 sa Puppet Bahay ASEAN Puppetry Exhibit sa Atrium Robinson's Antipolo. Punahan naman natin kasi nagugutom na yung mga puppets natin tsaka si Sir Wanlu Ira. Ano ba ang meron na dyan sa kusina natin? Kamusta breakfast? Ay, salamat. Welcome back po mga kasangbahay sa ating Cook It Right. Ito na nga, no? Sige, pakita natin mga kasangbahay. Chef, ano na po ba yung ginawa natin? Pinapakulo na natin. So, please don't forget, pag nilagyan nyo na ng suka, no covering na. Mahihilaw ang suka. And then after that, kailangan half cook na yung papaya. Medyo matagal lang maluto ang papaya dahil matigas. And then put the gata. Pinakamaganda talaga pag nakatira ka sa probinsya, fresh gata. Pero dahil dito ay, nasa city na tayo, pwede na yung mga, yung mga naka-ready na sa supermarket, yung gata. Tapos pakukuluin mo, and then put the sili. Sili po. Sili panigang para medyo may little kick. Apo. Para medyo maanghang-anghang ng konti. Ayan, nagsisimmer pa yan. Siguro mga 10 minutes kasi matigas yung Usually, ang cooking time talaga ng chicken, chef, na 20-30 minutes po matagal talaga siya. But So, this is eto na. our Yung finished product Finished product natin. Siyempre, Ayan. hindi tayo magpapakuli mga kasangbahay. Dapat ready na tayo dito. Kaya, eto na po ang ating creamy turmeric chicken. Yes. Tsaka napansin ko, chef, mga local po na mga ingredients yung ginamit natin. Para madaling mabili. Kasi parang pag maririnig natin creamy, ganyan-ganyan, ang ginagamit natin yung mga heavy cream, all-purpose cream. Pero dito sa atin, gata yung Exactly. ginamit natin. Akala nila all-purpose cream ang gamit ko. Opo. Sabi ko, no. Opo. Hindi. Gata talaga. Yes. Ang tawag doon sa Filipino ay kakanggata. Kakanggata. Diba? The pinakang unang gata. Opo. Pero, chef, bukod po dito sa creamy turmeric chicken, meron pa po kayong ibang prepare Yes. para sa amin. Sige po, pwede niyo po Ito, pakigay doon. meron kaming bibingkang buwak kasi kakagaling ko lang ng Marinduque, taga doon kami. Aba. Pag wala akong baking class, nasa Marinduque kami. Okay po. So Ano meron po kaming kaibahan niya, chef? bibingkang buwak. It's rice. Opo. Rice, Pero iba lang yung preparation po. Iba lang preparation pero masarap yan pag natikman niyo Okay later. po. Sige This is po. our chicken macaroni salad. Okay. Best seller ko din yan. Ito naman ang aming suman din in Marinduque. Opo. Ang tawag dyan, tinintang suman. Tinintang If you will have a look, ibang kulay niya kasi sa regular na suman. Ayan, Because red rice ang gamit. So, much healthier than the usual. galing. So, iba, masarap talaga. Sumang tininta. Okay. Gusto ko po And then we have the Morian cookies. Okay. Na, because Morian's Festival sa Marinduque, no? Apo. We do that, we teach that in our baking classes, how to make sugar cookies. Sugar cookies. Tapos, customize. Okay Ayan, po. tig-iisa kayo niyan. Ah. Bahala kayo, that's for your dessert. And thank you so much. Pwede bang mag-thank you? Opo, sige po. Thank you Bati so na po much kayo. sa mga lahat ng friends ko na support. Salamat po sa Smile Dental Clinic. Talaga, kailangan maganda tayo ngayong araw na to. Dr. Marie Chris Lastra Recormoso. And of course, aming butihing Mayor of Santa Cruz, Marinduque, Mayora Marisa Red Martinez. Salamat po for always supporting us. Excited sila Opo. na lumabas ako sa TV. Yes. So, yay! And thank you po. Thank you Nakabalik so po much. kayo dito sa Good Morning Kuya. Oo, from 2016 Opo. to, I think, 2019, 2020. Opo. Na-miss ko lahat. Kaya welcome po kayo magpabalik-balik po dito. Yes, sabi Chef, ko nga kay basta Sir libre kanina, kayo. magdadala ako ng mas marami pagbalik. Pero chef, may question lang po muna ako sa inyo. No? Ano po ba yung gusto nyo parang maiwan po na sa story po ninyo bilang isang kusinera? Ano po yung gusto nyong message po sa mga kasambahay po natin? Ang message ko lang, always find your passion. Kung saan ka magaling, saan ka mag-excel,
kahit hindi cooking, kahit hindi baking, kahit sa other fields. Opo. Because if you find your passion, you will also find your purpose. And that will make you something or someone in this world. Yes. Tapos, pag passionate ka sa ginagawa mo, mag-excel ka and you'll get successful. At lagi nating tandaan as a woman, hindi tayo babae lang. Opo. Tayo ay babae. Okay? So we have, may silbi tayo dito sa Opo. sa mundong ito. Ayun, Yes, that's all. that's so beautiful, Chef. Nag-enjoy na naman ako. Opo, at saka syempre sakto rin po dahil po, di ba, Women's Women's Month Month. po, di ba? Yes. Girl power! Yes. At yan na, mga kasangbahay, no? Muli po, Chef, maraming salamat for Always a preparing. pleasure to be here. Yes, for preparing this po, itong mga pagkain po na ito para sa amin. Yes, Enjoyin po yes. natin to later. Sabay-sabay po tayong kakain. And for Yes. more Casino Adventures, mga kasangbahay, abang lang po kayo everyday dito po sa Good Morning Kuya sa Cook It Right. At syempre, ang lagi kong paalala sa inyo, ang inyong munting kusinera, don't forget to cook with love and cook it right. Gutom na ba kayo, mga kasama? Ay, wait lang, mga kasangbahay, alam ko marami pa po tayong activities kaya po sit back and relax po dahil magbabalik po kami. Nagbabalik ka! Good morning, Kuya! Ang oras ngayon ay 7:33 in the morning. At para pag-usapan natin, ngayon ay usapang pangkalusugan na. Pag-usapan natin tungkol sa pagsakit, paghapde, no? Pagka kunyari umiihi ka, pero negative naman sa UTI. Bakit ganun? May mga ganun palang nangyayari. Minsan di natin maintindihan. Pero meron pa natin tawag na urethral pain syndrome, no? Hindi natin masyadong pamilya. Kaya para malaman natin ng iba pang impormasyon tungkol dito, kasama natin si Dr. Joseph Lee na isang urologist. Good morning, Dr. Joseph! Good morning, tama ka. Magandang umaga sa na nakikinig at nanonood. Maraming mga bagay ngayon na hindi naiintindi. Ang hindi ko Ang Feeling namin pag weird. ganyan, UTI agad, Dok. Ano Sarili pa mo na mismo, hindi mo pa maintindihan. Oo, di ba? Mamyana natin ano niya. Pero syempre, tama nabanggit ninyo, no, Tini, Joshua. No? There are things that are non-conforming but seems to be, kagaya na mention, no, parang UTI. Like your urethral pain syndrome. No? When you say urethral pain syndrome, it's urethral pain. Pag urethra kasi yung unang tubo na dinadaanan, both male and female. Both male and female may urethra. Okay. 'Di ba? Mas mahaba lang yung sa kalalakihan, mas maiksi yung sa kababaihan, no? But this type of syndrome, tama ka, this is quite rarely being discussed, but this is an irritation wherein hindi mo alam meron kang either bacterial or fungal, bakit very discomforting. Tapos na ni Joshua, nagbigay tayo ng mga test, wala namang nakikita, normal, ganon, urinalysis, urine culture. Tapos ikaw, kinukulit mo yung doktor mo. Doktor, meron akong nararamdaman eh. Bakit ganun? Pwede ba natin pagkumparahin sila ng ang UTI tsaka urethral pain syndrome para pag na-experience sa mga kasambahay natin, mas magkakaroon sila ng idea na hindi lang to UTI. The symptoms can be discomforting like Tini, like UTI. But the problem is there is all negative results. So the condition tends to lean on the muscular and the neurogenic, minsan nerves, 'di ba? Kasi lagi natin sinasabi, lahat na naman ng parte ng katawan natin is controlled by muscles, Yes. cells, and nerves. So, meron tayong mga nerve stimulation that tends to be hyper in nature, naha-hype. Kaya nafe-feel mo yung discomfort. Oo, so, what are the reasons why na-stimulate sila? Maaaring external factors, lifestyle modification,
May pasyente. Ayan na, may pasyente. Later, oo, live na live tayo, alam mo. Later ka na. Dok, yan talaga yung nararamdaman ko. Hindi, alam mo yung binasa ko, sinabi niya, ay parang ganun ang ano ko. Oo, di ba? Alam ninyo, di ba? Live tayo. Ganun tayo dito. So, ang ano natin kasi is like, bakit ganyan? If it's certainly from the nerves or from the muscle, how can it be corrected in such a way na minention mo, Tini, wala naman akong infection. Magbibigay ba ako ng antibiotic? Siyempre, hindi. Is it something that is inflammatory in nature? Hindi rin naman. So, ang gagawin natin, you control, we can do tests. Sisilipin natin, we can do urodynamics studies, yung pressure. Kasi these are all regulated by the muscle, yung sphincter, pantog, di ba? Malapit kasi sa urethra. And yung nerves, di ba? So meron tayong neuromodulation test para makita, baka yung hindi nagsisequence yung stimulation. Pag sinabi stimulation, yung paglabas ng ihi, yung proseso, yung gano'n. So, Doc, Tend to be very unique. So, tama po ba na, Doc, kapag kunyari, meron kang UTI, pwede kang magkaroon ng urethral pain syndrome. Pero hindi naman ibig sabihin na meron kang pain, meron ka na kagad UTI. Yes. It's related to pag GI, pag gastro, di ba, yung irritable bowel syndrome. Naririnig niyo yan, di ba? Parang sinasabi, yung natin, bituka na iinarte. Parang ito rin ganyan. Hindi naman sabi nag-iinarte, but there's something there that tends to trigger for it to you to receive discomfort. And these are certainly nerve impulses. Yeah. Pero Doc, nabanggit niyo po kanina, parang related siya sa neuro rin natin. Tas sa mga muscles nerves, natin, sa nerves natin. So, ibig sabihin, Doc, nakaka-apekto rin po ba yung stress tsaka yung hormonal imbalance para magkaroon ng ganito? Yes. Stress kasi what? Comes from the CNS, the brain. Diba? Anything that comes from hormones, will trigger, muscular contraction, dryness, di ba? Pag may hormonal ka, lalo na pag this is more or less, you can see it in aging individuals, menopause, andropause, di ba? So, you tend to have this irritable discomfort, lahat na nararamdaman. Kasi minsan, di ba, meron tayong mga elderly sinasabi, Iha, kunyari lola mo, dalhin mo ako sa hospital, parang may nararamdaman ako. Tapos pag nag-exam, Joshua, wala. Wala naman lola. Hindi, may nararamdaman ako. Sabihin mo kay doktor, nag-i-insist pa sila. But they didn't know because of the process of the nerves and gano'n. So, doon Mas natin... common po talaga siya sa mga elderlies, Doc. Yes, oo. Sa naman, pag sa bata naman, they are certainly because of bladder training behavior. Lagi ko sinasabi, di ba? Pagpipigil. Yeah. Ayaw yung tamang proseso, ayaw sundin. So minsan, yung pantog natin o yung lahat ng dinadaanan ng urethra, nawiwindang. Alam mo yung wiwindang, kanya-kanya kayo, ha? Sige, kanya-kanya rin tayo. At pag nagkanya-kanya sila, ayan na, the nerves that is coming from that area tends to go to sa brain, yung CNS, sabi, ay, ganun daw eh. Ano ba? Parang ganun. Alam mo yun? Magulo siya. Pero Doc, yung pain ng UTI, compared sa pain ng urethral pain syndrome, same po ba? Or iba? Kasi iba, pag may UTI, kapag ka nag-void lang nararamdaman, yung urethral pain syndrome po ba, tuloy-tuloy? Ito kasi pabukso-bukso. Okay. So kahit hindi siya... Parang biglang, parang may discomfort na gano'n. And when it's UTI kasi, continuously yan. As the process, depende sa infection mo, dire-diretso yan. Okay. But we have to note na, guys, na ito kasi nagagamot rin naman. You have anticholinergic drugs. Pag sinabi yun, that controls the muscle. And you have tests to control the nerves. Meron tayong ganyan. Parang huhupain niya yung
yung tension. But you have to go to urodynamics. Speaking of test, Doc, ano po ba yung mga test na gagawin para mas ma-sure natin na urethral pain syndrome po yung nararamdaman? Kasi sabi niyo po kanina, di ba, test lang yung makakapag-compare talaga sa kanila ng UTI tsaka itong urethral pain syndrome. Una-una, kailangan ma-border mo na hindi siya infection. Rule out muna natin. So, sisilipin mo, cystoscopy. Pag nasilip mo, nakita mo lahat, walang problema, sabi mo sa patient mo na, walang infection ha. Okay. So, then you go to urodynamics and you have to go to neuromodulation. You call that neuromodulation test. May lalagay sa'yo ng mga parang hindi namang wire. Parang mga maliliit na devices that will check yung spontaneity of your urination and your muscle control. Oo, parang ganon. So pag makikita yan sa graph kung nagko-coordinate sila. Then pag hindi sila nagko-coordinate, you have to give something for them to or very very conservatively, you have your pelvic muscle exercises, Kasali pa rin. bladder exercises. Meron ganon, 'di ba? Oo. Kaya yung mga regular na sinasabi na yoga, and mga pilates are very, very good for the pelvic core. So pwede rin kapag weak yung pelvic muscles mo, Doc, pwede ka rin maging prone sa Yes. urethral pain syndrome. Not you can be prone but not necessarily with infection. Lagi nating lagi nating iisipin, Tini, infection comes with diagnostic test. Ha? 'Di ba? Alam nyo 'yan. Hindi pwedeng Hula-hula. Dok, parang may infection ako. Hindi pwede parang. There should be Sure a sure thing na ay may infection ka talaga. Much so yung pag-treat natin sa pasyente. Kung walang infection, walang antibiotic. Hydration. May iba kasi pinipilit, binibigay. Hindi pwede yan. Ha? Kasi magkaroon kayo resistant. Kung wala, di masaya. Pero pag may discomfort, you look at it. That's why we're discussing, you can have probably a urethral pain. Ingat nga kasi Which can be, Joshua, mamaya mapagkamalian ati-treat nila. naman, madali. Ha? mamaya mapagkamalian nga nila, feeling nila UTI. Binigyan ng kaibigan. Yeah, oo. Tsaka ito maganda to kasi this one naman can hindi naman siya matatransmit to something that is malignant, cancerous. Oo. This is just a something to do with the muscle and the nerves. Basta that we have. magpapacheck, no, Doc? Oo, hindi Yung iba shortcut, kaya doon na lang sa kapitbahay. Kaya nga Tsaka natutuwa ako, tinanong nyo to, kasi bihira naman to pinag-uusapan itong... Kasi marami na nagtatanong, Doc. Ayan, kanina nga lang Oo tumawag. nga, sinabi ko, tama na tumanong. Ayan na nga, tinanong na nga. Hindi lang yung pwedeng Oo. maka-experience, even mas bata, Doc. Kaya babalik Yes, oo. At yung iba, kayo sa kaibigan nagpapacheck up. Nandito naman si Doc. Doc, paano ba nila kayo makokontak? Alam mo yan. Sige, dahil dyan. Ikaw na, pumunta ka na doon. No? Isa Sige. sa mga kaibigan kayo magpareseta, Doc Joseph na lang. Di ba? Sa Rejuvenative and Aesthetic Wellness Center located at 1 Asia Business Center, Block 2A, Lot 26, Binyan, Laguna. Andiyan po sa inyong screen ang ating contact number. Yes, natutuwa ako sa iyo kasi napuntahan nyo na. Tama. Kaya nga, kabisado mo na. Kaya, back to you. Ganon. Itutuloy namin kayo sa Wellness Center ni Doc. Okay, maraming salamat po, Doc Joseph Lee, sa pag-share ng kaalaman na to. Very crucial sa ating kalusugan, lalo sa mga kababaihan. Kaya, lagi rin tandaan, mga kasambahay, na prevention is always better than cure. Kasi Tama. dapat, healthy tayo. That's right! Pero, mga kasambahay, may last question muna kami para kay Doc Ayan, Joseph. yan. Ano? Doc, Ay, kung oo may nga, no. isang sports na gusto mo pong matutunan, at ano ito at bakit? Okay, since I'm doing pickleball now. Why? Wow! Sabi ng coach ko, pwede na daw ako open tent. Yan. I like to really yung ice skiing. Ice skiing. 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 Social ba yun? Yung isa kasing kasama natin, si Ian, archery. Oo nga eh. Yung ice skiing, King, Doc, gusto mo? Oo. Yung tumatumbling ng ganon? oo. Saan bansa, Doc? Kasi syempre wala tayong ice dito. Saan bansa mo gustong Sa itry? Alps. Hindi, sige. Sa Switzerland. Order ako ng yelo. Kasi the first time I did that,
na tumbling. Where did I do that? Oo. Tapos bumaksak ako kasi mali yata yung pag-open ng ng ski. Oo. Nahulog akong ganyan. Tapos tiningnan ako ng ng Amerikanong bata. Are you okay, sir? Sabi ko, yeah, ang bata nito, nakakaano siya. Yun. So sabi ko, this is sabi mo ito ano lang naman, di ba? Na sports na gusto mo. Skiing ba? Diba? True. Kaso pang mayaman lalo yan, Dok. Kailangan sa Switzerland. Pero tanungin din natin ang ating mga kasambahay. Mga kasambahay, kung may isang sport ka na gustong matutunan, ano ito at bakit? Ikwento nyo na sa amin yan sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya po, babasahin natin yan isa-isa. Kaya naman, I-comment mo na! That's right! Yan na. Ngayon naman, kumustahin natin sina Ian at Ira. Anong balita sa inyo dyan? Parang pagod na pagod kayo Nagluto lang naman. Si Ian, nagka-practice na ng archery. Ayan, pero time check muna tayo mga kasambahay. It's 7:47 a.m. At syempre, it's time for Something Good. Viral po ang story ng isang matandang nagtitinda ng lobo na tinulungan ng isang grupo ng nursing students mula po sa Guagua National Colleges na umabot ng 3.2 million views. Ayon po sa post ng isa sa mga estudyante, nakita daw nila si Tatay Jose Raimundo na nagtitinda ng tig 25 pesos na lobo dun sa labas po ng Plaza Burgos sa kabila po ng edad niya. Ay, tanda na nga si Tatay. Kaya napag-isipan nila, bumili ng tinda niya para makatulong. Tapos sa kanila, pinamigay po nila yung mga lobo na binili nila doon sa mga bata. Kaya ikinatuwa po nila. Tapos maya-maya lang po, naiyak po si Lolo Jose sa tuwa niya sa ginawang kabutihan ng mga estudyante sa kanya at sa mga bata sa plaza. Ang galing, no? Kaya naman, saludo ang good morning kuya sa mga natatanging nursing students na nagpamalas ng kagandahang loob kay Lolo Jose na talagang masasabi nating Something Good! Uy, nakita niyo yung nakalagay dun sa caption, dun sa video, it costs nothing to be kind. Diba? Kung meron din parang konti lang naman, 25 pesos, nakagawa ka na ng mabuti, diba? Pero ang pinakamahalaga, pag gagawa tayo ng mabuti, dapat galing sa puso. Diba? From the heart. Tama ka dyan, sis. Yeah. Kaya naman, gumawa na tayo ng mabuti sa mga nag-comment kanina sa ating YouTube and Facebook Live at sa lahat ng mga naka-tune in sa atin. Kanina, tinanong po natin sila kung may isang sports na gusto mong matutunan, ano ito at bakit? Narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. Ang sagot ni Ian Christopher Chua. Ang gusto ko matutunan na sports ay chess. Nakakatulong siya sa cognitive development at the same time, enjoyable siya. Chess. Ang sabi naman ni Danmar Tumanlaw Jr., kung bibigyan ng pagkakataon, gusto kong matutunan ang archery. Aba, pares tayo dahil sinusubok nito ang matinding focus, disiplina at control sa sarili. Kasama yung kabayo sa gusto. Sayang. Pero pwede naman. Archery kami pareho. Ito naman ang entry ni PJ Capales. Ang sports talaga na gusto ko ay basketball. Dahil hanggang ngayon hindi pa rin ako marunong mag-basketball. Sayang yung height ko. Ay, hindi, mag-practice ka na, mag-start ka na. Basketball pwede pa, it's not too late. Pero ito naman, shoutout din po sa ilang mga commenters natin sa ating live stream kina Checha Lee, Mali Aspa, Rosemary Dimaano, Adelina Rodrigo, John Gismo, Bilado at si Bernie Bisara. Yun, masaya po kaming makasama kayo this morning. Good morning! Oy, ikaw shoutout na. din sa mga fans si Doc Joseph. Ay, hindi pala si Doc. Meron! Fans pala ni Maki at Angela Ken. Okay. Malapit nyo silang makita sa special edition ng Wish Bus Road Show. Hindi sila lang doon, di pa naman kumakanta. Yung mga magaling lang kumanta. Dahil bukas po, March 13, mapapakinggan natin ang himig nila Angela Ken at Maki starting at 6 p.m. sa Eton Centris Activities Center. Kaya, to all fans and supporters,
We'll see you there, wishers! Ako, ayan na, learning. So, At dahil dyan, Doc, Oh, ang natutunan namin sa'yo, Doc? Words of wisdom from Doc Joseph. Ano ang natutunan namin alam mo, sa'yo? ito na. Yung Lolo Talks. So, Lolo Talks. lagi natin sinasabi sa ating mga nanonood at nakikinig Yeah. ay laging marespeto sa nakakatanda. Tama. Laging mahalin ang ating magulang. Laging, kagaya sabi ni Ira, maging mabait. Madasalin. Kasi ito po ay nagbibigay sa atin ng katiwasay. Yes, correct. At spiritual and Yeah. emotional quietness. Ang ganda! Diba? Ang ganda! Ang payo ng inyong Lolo Doc. Lolo na, kuya lang nung kay. Lolo na, Doc. Gumawa na lang ako ng sarili kong titulo. Ira, may gustong sabihin. Lolo, Doc. Doc, ako kanina super namangha ako kay Chef Sheila dun sa kinakwento niya na single mom kasi siya. Tapos Yeah. meron siyang advocacy na tulungan din yung mga kapwa single moms niya by conducting workshops po, classes, cooking classes and baking classes para yung mga single moms natin, kaya nila kahit na mag-isa sila nagtataguyod ng mga anak nila. Oh, ito Very nice. Inspirational. So sinasabi nating Ira, it's not because it's International Women's Yes. Month. Hindi, this is not about women's empowerment. Yeah. It's about women being selfless. Oh, that's so true. Tama. At isa rin sa Ikaw, women. natutunan ko dito kanina na yung sa sports, pagdating sa sports, na marami talagang mga atletang Pinoy talaga, mga batang atleta na gustong makapagpatuloy na magawa yung pangarap nila, yung sports na gusto nila, pero hindi sila nabibigyan ng pagkakataon. At yung mga nakasama natin kanina, di ba? Sila yung nagsilbing inspirasyon, nakakatulong na rin sila ngayon sa ating mga kasamang mga kabataan na gusto maipagpatuloy yung pag-aaral nila and at the same time, hindi nila makakalimutan or napapagpatuloy din nila yung sports nila. At tinan mo naman, nababago yung buhay. Kanina yung kwento, kanina di ba nakakatuwa? Kuya kanina from basag ulo, biglang naging sport, di ba? Magandang outlet yun nga, no? Yung ano, sport. oo. Sport. Tapos yung ano natin, yung mga PWD na that are engaging in sports. Oo. Nakakahanga yan. Mga Paralympics. Paralympics, you call that. Kaya maganda po reminder din sa atin na meron tayong health na talk, tapos meron din po tayong all about sports na it's really a priority ang health po natin na Kilalanin very si important. Lolo Doc. Lolo Doc. It's very important po ang History ating ng health. puppetry kanina. Oo, yung Huwag puppetry. natin kakalimutan yung ganong arts Culture. Talaga. Napakarami, siksik na Kaya. siksik. Kaya nakakabitin sa mga ganap natin kayo na kaya para mas sumaya ang Thursday natin, panoorin natin ito. Kulang ang energy sa umaga kapag hindi siya kasama sa nagpapag-good vibes ng ating araw. Hindi lang yan. Naghahatid rin siya sa atin ng mga mahahalagang impormasyon. Ay naman tatanungin ko, alam niyo ba yung yung rebate program ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA? Alam niyo ba yun? Nabalitaan niyo ba yun? Ano yan? Ito yung ibabalita natin sa mga kasangbahay natin na OFW. Yung OWA rebate program kasi based yan sa OWA Act o Republic Act 10801 na nagsasabing may matatanggap na pera ang mga 10 or more years na OWA member at hindi pa nakaka-receive ng benefits or service sa OWA. Siya rin ang isa sa mga poging-pogi nating fitness buddy. Sino pa ba? Walang iba kundi si Ian Miranda. Inaakala ng ilan na seryoso at mahiyain ang broski nating ito. Pero talaga namang makulit at magiliw kapag nakasama nyo. Lalong-lalo na ng ating morning kada. Kapag kayo daw yung kakanta sa Wish Boss, anong kakantahin nyo? Ano ba? Perfect by Ed Sheeran. Gusto mo yan? Ay, kasi bagay sa akin eh. Sample. Ayaw mag-sample pero I found a love. Left. Right. Left. Pogi. Kaya nga ako sa buhay. Para maiba naman. Hindi lang siya on the go sa kulitan dahil pagdating sa mabubuting layunin ng ating programa ay siguradong present siya. At sa iyong special day, hindi kami pahuhuli sa paghahatid ng mainit na pagbati sa iyo.
Hiling naming na patuloy ka naming makasama sa pag-share ng good vibes at pagbabahagi ng makabuluhang impormasyon para sa ating mga kasangbahay. Happy Sabbath anniversary, Brother Ian Miranda, from your UNTV and Good Morning Kuya family. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat po sa Diyos. First and foremost, salamat po sa Diyos. To God be the glory. Salamat po kay Kuya Daniel at sa bumubuo po ng UNTV and Good Morning Kuya. At sa mga, syempre sa mga kasama ko dito. I have nothing to say pero I'm very grateful po sa lahat. Kaya, ano po, salamat po sa Diyos. Sa greetings. May tanong na, yan na, yan na. Doc, what's your question? Difficult. Difficult question. Why difficult? What is your greatest thankfulness ngayong... What are you most grateful of? I'm grateful for this opportunity, for this, sa pagiging host po ng Good Morning Kuya. I met a lot of people, I've been to places na nagbigay po sa akin ng knowledge and experience to be a better person. Kaya, I'm very grateful po for this opportunity. Yan lang, Doc. It's a difficult question. Pinatiri idol siya. Uy, diba? Mamaya na lang. Pero pasalamatan muna natin sila. No? Ito pong sa flowers. Maraming salamat po sa Clary's Flower Shop for the beautiful flowers. For your flower needs and requirements, order at Clary's Flower Shop through their Facebook page or at 0917-867-7477. And shoutout po to Claire Ardon and family at kay Miss Carla Amor Samson. Ayun, maraming salamat po. Uy, gusto ko lang din i-share na first time ko ma-receive ng flowers dito sa Good Morning. Talaga ba? Dati kasi ikaw nagbibigay. Pag every Sabbath lang. So, it's a blessing kasi may mga sinasabi yung mga lalaki na hindi daw sila nakaka-receive ng flowers. Kaya for me, it's a privilege and an honor. Dito niya ulang na-experience. Nabigyan ako ng flowers. Every Sabbath. Hindi yung ngayong araw. Pag every Sabbath, ito ako na-experience. Kaya yun, I'm very thankful po. Doc, greetings. Baka nabatiin ka, Doc. Greetings, of course. Happy Sabbath Day, Ian. And of course, lagi nating pagdadasal ang buong mundo. Kasi alam natin ang may nangyayari, di ba? Sana let's have peace and we pray for sana matapos ang gera, no? Sa Middle East. This is for all. And of course, laging, sabi nga ni Lolo Doc, keep healthy and well. Wellness Center. Punta na sa Wellness Center. And I would like to thank Dr. Enrico Mendoza of JE Dental Clinic. They provide cosmetic, orthodontics, and general dentistry. JE Dental Clinic will help you achieve your healthiest, most beautiful smile. For increase, visit our Facebook and Instagram page or visit the clinic at 161 into 133 Bansaling Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number is 0917-312-5742. Siyempre, gusto rin namin pasalamatan ang Lindeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. If kailangan nyo po ng mga tulong pagdating sa regulators, welding and cutting outfits, centralized supply and manifold system, and pipeline installation, kontakin nyo lang po sila sa 8824-0867 and 8824-9360. Good morning sa aking mga misang daddy at kayo na. Kasi 8 na eh. Hindi, okay lang yan. Sabad mo naman eh. Sige ba? 30 minutes pa! Nag-extend, no? Nag-tayo dyan. Busog na naman tayo sa almusal, inspiration at motivation. Gusto nyo pa ba? 30 minutes pa! Yes! Pero we'll see you again tomorrow. Same time, same place. At sabay-sabay tayong bumati ng Good morning!